Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at nilalahat ko ang natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Jesus Counter Attack. So, dito is makikita natin yung tukso ni Satanas kay Jesus Christ, no? So, sa kahapon na devotion is about yun kay Eva at Adan. Dito naman is kung paano tinukso ni Satanas si Jesus Christ. So, yung scripture po natin ngayon is Luke chapter 4 verses 1 to 13. And sinasabi po dito na si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at tinala na espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon. At na makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay." At sumagot sa kanya si Jesus. At sinabi ni Jesus na, "Nasulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang." Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at pinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibinibigay ko kung kanino ko ibigay. Kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo." At sumagot si Jesus sa kanya, "Nasusulat, sambahin mo ang Panginoong mong Diyos, at siya lamang iyong paglingkuran." Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Sapagkat nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan. Aalayan ka nila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong mga paa sa isang bato." At sumagot si Jesus Christ kanya, "Sinasabi, wag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos." Nang matapos ng dyablo sa lahat ng panukso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. So, sinasabi dito na si Satan is pinipilit ng tukso si Jesus Christ, no? Di ba tatlo yung panukso na ginawa niya kay Eva? Lust of the flesh, sa eyes, and sa heart, di ba? Yun. Ayun din yung ginawa niya kay Jesus Christ. So, yung teaching natin dito is Jesus' response to temptation. Deuteronomy chapter 8 verses 3, "Man shall not live by bread alone." Deuteronomy chapter 6 verses 13, "Worship the Lord your God and serve Him only." Deuteronomy chapter 6 verse 16, "Do not put the Lord your God to the test." So, bilang application, the rule of God's Word. Number 1 is immerse yourself in God's Word. Napakalaga na tayong mga tao or tayong mga anak ni Jesus Christ is nabababad sa mga prayers, no? Sa mga salita ni Jesus, no? Kahit walang tukso or tayo natutukso is mag-repair tayo, no? At magpakababad tayo sa salita ng ating Panginoon Diyos. And dapat hindi lang tayo nagpapakababad sa Kanya, inuunawa din natin, no? Yung katuruan niya, yung katuruan natin Panginoong Jesucristo. Diba? Immerse yourself in God's Word. Point 2 is fight temptations with God's Word, no? Huwag mong labanan yung salita ni Satan, no? Huwag mong labanan ng sarili mong salita, sarili mong paraan, kasi hindi ka mananalo eh. Si Satan yun, ikaw tao ka lang kakasala. But labanan mo siya ng salita ng Diyos. Salita ng ating Panginoon, labanan mo siya. Diba? Let's fight lies with God's truth. No, let's fight temptations with God's Word. And lagi tayong magtiwala sa Panginoon, no? Siya lang yung pagkakatiwalaan natin at wala nang iba. Na kahit anong tukso sa katawan, sa laman, sa eyes, sa heart, no, pride, no? Kay Jesus lang tayo magtiwala. Relies on God's Word, no? And immerse yourself in God's Word. And point number 3 is
trust in God's word for success. Kung gusto daw po natin magtagumpay sa mga hamon sa buhay, sa mga tukso, no? Trust in God's word for success. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos dahil alam niya kung ano yung pinakamainam at pinakamabuti o ikakabuti, no, para sa atin. Kaya need natin mag-trust sa Kanya. Siya lang. Trust in God's word for success. Kasi kapag nagtiwala ka sa sarili mo o sa iba, hindi ka maging success eh. Diba? Diba sa buhay natin kapag nag-decision tayo sa sarili natin, nagtitiwala tayo sa sinasabi ng ibang tao, di ba napapahamak lang tayo? So, magtiwala tayo sa ating Panginoon, no? Para sa tagumpay sa hinahanap. So, trust in God's word for success. So, yung lesson learned dito is wag tayong magpatokso, no? Sa ganap ni Satanas, no? Sa mga tukso ni Satanas sa atin. Huwag tayong madala doon, no? Sa laman, sa eyes, and sa pride, no? Sa heart natin, no? Lagi tayong magtiwala, magpakababad sa pray, and maniwala sa katuruan at salita natin Panginoong Hesukristo. Dahil siya lamang ang ating tagapagligtas at wala nang iba. Si Lord lang yung master natin, si Lord lang yung maghahari sa buhay natin, no? So, let's fight lies, no, with God's truth. So, ayun lang po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.